Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, November 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. October? Anong meron sa October? Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa buhay ni... sa buhay ni Ate Amy. Welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Parang tanga lang si Ate Amy, no? Out of the ako, no? Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Sa mga gusto ng energy nyo lang, gusto makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Kasi binabasa ko yung yung mga lumalakpak. Medyo, oh my God. Wala lang, oh my God. At itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito isa vice versa ha. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, Aquarius, November 2024. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, ang dami-dami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Look, we have the luck and the family. Ibig sabihin, iba sa inyo is meron kayong matatanggap na either may mananalo sa sweepstake, mananalo sa scratch, jackpot. There's an achievement also. Together with come to your family. O kaya magkakaroon ng mga bonding sa family nyo, ganyan. May mga reward ka na matatanggap sa ibang aspeto ng buhay mo. No? Para kay Aquarius this October. May pagkikita-kita, no? Ay, hindi ko gusto. May naiwan. Ano yung naiwan? Family, yung naiwan. Ano patay? Family, naiwan? Bakit? Parang hindi maganda yun, ah. Ibig sabihin, magkakaroon ng iwanan. Commitment. Okay. Parang mayroong pinagdadaanan. Aquarius, advice from a friend. Broken bridge. Merong unsuccessful outcome na kaganapan or magaganap sa buhay mo. Maaring, kasi meron tayong family kanina, di ba? Maaring related sa family, yung mga relationship na hindi na siya mabubuong muli. Ganyan. Relationship man yan, trabaho man yan, friend man yan. Yan. Lightning, control your anger and you will be sorry. This, this November, kailangan i-control mo yung anger mo. Diba? We have the conflict and you need to stop muna ha. Kumbaga, mas maganda yung silent ka. Diba? Silent ka at nagkakaroon ka ng mga strategy in your life sa paghahanap ng isang ebidensya or kung ano meron kayong hinahanap na isang ebidensya. Yan. Control your anger ha. Alam ko naman na control mo yung sarili mo. Kaya may merong mga may mga pag-uusap when it comes sa mga property, mga mana, yan, may mga gustong mapanalunan, gustong magkaroon ng kawagian sa isang bagay. Nagkakaroon talaga ng family matter, oh. Sabi ko na nga ba, kaya may nakita kong naiwan si family, eh. Talagang when it comes sa relationship or a family relationship man yan, friend man yan, trabaho man yan, nagkaroon talaga ng broken bridge, no? Nagkaroon talaga ng mga problema. We have the cloud. Itong problema na to, this is only a temporary lang daw, sa nakita ko dito. Meron kasi isang bagay sa buhay mo, yung iba sa inyo ha, merong isang bagay sa buhay mo na pinipilit mong yung isang bagay na makamit yun. Kumbaga, a commitment sa isang sitwasyon na pinipilit mo na kahit mahirap, pipilitin at pipilitin mo yung bagay na yun. May ganun. When it comes sa inyong lahat, ayan, nandito na yung pagiging loyal nyo. Yan, may meron din mga tao na
nagtatrust sa inyo. And then, yung honest din sa inyo. May mga tao na compatible kayo, kumbaga. Baka iba sa inyo may alagang hayop. Nandito rin yung situation, nakikita ko rin na nagkakaroon ng rejection talaga, no? Sabihin, nagkaroon ng rejection. May mga bagay daw na magkikwit ka. O may taong nag-withdraw or yung umalis, ganyan. May tao na naghahanap na ebidensya, no? Maring iba dito is naghahanap kayo ng katotohanan na mga someone want to investigate, maring someone spying, ganyan ang nakita ko dito. Handun yung iba dito is nagkakaroon ng stagnant talaga, no? May isang situation na nag-stop sa buhay nyo. May tao na no, siguro is time na rin na minsan mag-relax-relax ka para mas makapag-isip ka ng isang situation ng mga new strategy or new planning in your life. Yan. Yung iba dito, magaling kayong magbasa ng mind ng tao. Sorry nagaganito ako. Ikaw talaga ate, sama ng daliri mo eh. Yan, magaling kayong mag-predict. Kumbaga nakikita nyo pa lang yung tao sa kilos niya at sa pananalita niya, sa face niya, yan. Narinig nyo yung iniisip niya. Yan. And marami sa inyo ang magaling din magbigay ng advice or maybe, yes, you have a knowledge kasi, you have a knowledge, no? How to resolve a problem. Kumbaga, kahit mahirap, pipilitin mo pa rin ma-resolvehan ito. Ganyan. Or nahandito yung situation na maaaring may mga tao or may tao na magbibigay ng advice sa iyo. May mga conflict or may sitwasyon sa buhay mo, either your partnership or kasama sa trabaho, kapatid, kung anong relasyon niya na hindi kayo nagtutugma. No? Hindi nag-fit ang gusto niya sa gusto mo. Hindi kayo pwede sa isa't isa. Kaya nagkaroon siguro ng broken bridge. Tingnan natin si Alliance. No, okay. Mayroon ditong malapit sa puso mo na kahit na naging loyal ka na hindi ka pinahalagahan, ano? Ito yung tao na maaring nagkaroon ng abandonment to your life or tao na binackstab ka, no? Na ikaw yung nagsasuffer dito. Andito pa rin yung sitwasyon na maaring yung iba dito is nagkakaroon ng problema when it comes to money. May mga resulta na hinihintay nyo dito, money man yan, or result sa isang situation, or to make a new beginning in your life na magiging mabagal daw ang kalalabasan. Kumbaga, magiging mabagal yung development para ikaw is makarecover sa sadness na iyong pinagdadaanan sa ngayon. Pero start a new horizon, no? Kumbaga, siguro acceptance, ganyan. Nakita ko dito, ganyan. Parang may naiwan sa ere. May sadness, ano? Yung iba dito, ano to? May tao na or vice versa tayo, may tao kasi na nag-abandon. Parang ikaw, inabandon mo siya, or siya ang nag-abandon sa'yo. Sa iba naman dito, is, you are reminiscing yung tao na mahalaga sa'yo, anak mo, malapit sa puso mo, na maaring namatay. No, in the past. Past na naman yon. This is a past. Yung iba is, meron kayo mga nare-reminiscing na isang bagay o tao, yung mga happiness, ganyan. Yung mga pangyayaring nagiging masaya in the past. May mga naaalala daw kayo na ganyan. Tingnan natin si withdrawal para kay Aquarius, Busyomi. Hoy! Bakit nagdadalawang jump? Ate, dahan-dahan lang kasi. Oh my God. Oh, very good naman. Very good, very good. Okay.
The Two of Cups, the Nine of Cups, and the Sun. Okay. May taong nag-give up, ano? Nagkaroon na talaga ng rejection. May tao na nag-withdraw na. May tao na ayaw na kasi ng stress eh. Ayaw niya na ng problema, ayaw niya na ng, as in, ayaw niya na nung mga, ano ba to? Gulo, no? Ayaw niya ng anxiety. May mga sitwasyon siya na they starting again sa kanyang sarili. Kaya nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya na I want to create again myself at nagkakaroon na ako ng bagong layunin sa buhay ko. No, na maaaring meron na tong pinapahalagaan sa buhay niya sa nakita ko dito. Nandun na kasi yung pagkakat ng mga bagay na mga nangyari sa kanya. Kaya nagkaroon din ng withdrawal. Kumbaga, meron siyang nalaman na isang katotohanan sa iba. Meron siyang mga nalamang katotohanan. Or, handun din yung situation na mas napag-isip niya na umalis sa sitwasyon na nakapagbibigay sa kanya ng depression. Nakapagbigay sa kanya ng mga deep hurt, mga deep wound. Yan. Kumbaga nagpunta siya sa isang bagay na magiging kalma siya. Ganun nakita ko sa kanya. Nirelease niya yung sitwasyon niya dito sa part na to. May nagkakaroon ng pag-uusap sa pera? No. May tao dito na magkakaroon ng open up or may makikita na isang malapit sa puso, no? Maaaring magkakaroon kayo ng pag-uusap. Related ang pera. May gusto siyang mangyari eh. Sa iba naman dito, kayo yung mismo yung mag-move forward dito. Kumbaga, halimbawa may nangutang sa inyo. Hindi ka na magpo-focus dun eh. Kumbaga, hindi ka na aasa na mababayaran ka pa ng tao na yun sa mga pagkakautang niya sa'yo. Ganun ang nakikita ko. Parang ikaw na yung susuko. Kung magbabayad siya. Kung hindi. Tingnan natin si evidence. Hala, namatay na naman yung ano ko. Evidence. Ano po mangyayari sa isang ebidensya na to? Makakahanap po ba siya ng katotohanan dito? Ano pong ano? Teka natin ha. The Moon. Yan. Kung ano yung ebidensya na to, sa nakikita ko, more on emotion siya. No? May gagawin kang isang situation sa buhay mo na kailangan mo daw maging aware. Kasi ang kalalabasan nito is emotion, and then meron ding mga magsisinungaling. No? Sa nakita ko dito. You need to be aware. May mga iilusyonin ka na isang bagay. Alam mo, may tao ako nakikita dito na na may iba. May third party sa iba. Kasi may tao nagsisinungaling, no? Makukuha niya ba to? Makukuha niya po ba itong resulta na to na maganda? Tingnan natin. Maghintay ka lang daw eh. No? Maghintay. You need to be patient lang daw. Kung ano daw yung mga emotion na nararamdaman mo ngayon, you need to be patient lang daw.
Gawin mo daw yung gusto mo. Oh. Kumbaga, do your fashion. Start a new beginning. This is a time, lumabas ka together with your friend, ganyan, ang sinasabi. And then, let go. I-let go mo na daw yung nakaraan. Hindi mo na kailangang manghingi pa ng ebidensya or proof. 'Di ba? Mag-start ka uli na mag-invest sa sarili mo or mag-focus ka uli sa sarili mo. Kumbaga, hanapin mo yung fulfillment or joy or happiness to your life. Someone spying. The Emperor. Yeah. Nibigay mo naman yung hard work mo sa nakikita ko dito. Sa isang bagay na ebidensya na to Pero more on emotion kasi yung nakita ko dito Parang ang tagal mo na nga rin naghihintay ng resulta pero walang nagaganap. More on disappointment ang nakikita ko dito sa paghahanap ng isang ebidensya or katotohanan sa hinihintay mong resulta. Ganyan. Kumbaga, sadness, disappointment, ganyan. Ang marireceive mo lang. Sorry hindi ko na hustisyahan to Kasi hindi pinakita sa akin Ay, may tao na may tattoo dito sa ganito. Parang ganyan. Ano po yung stop? Yeah, 2 cups. Stagnant ka. Okay, ibig sabihin may tao na talaga dito na na may tao ko nakita na cold sa'yo. May tao dito na sarili niya na lang yung iniisip niya. Kumbaga, there's a breakup talaga. Ako nakita dito. Tingnan ko Para saan po si The Magician. May tao na nag-i-start na ng bagong beginning sa buhay niya. May tao na nag-fail sa kanya mga kahilingan. May tao dito na, yes, there's an stagnant, no? May tao na naging very cold. May tao na nag-i-start na ng bagong buhay niya or they're starting a new beginning in life. And then may tao dito na more on disappointment, regret, failure, ganyan. Sa mga nagiging kahilingan niya. Kumbaga, yung taong na-stagnant is alam mo yung na-focus siya dun sa lungkot. Ganon. Sa mga pagsisisi. Sa loneliness, ganyan. Kakaroon ng isolation, Meron ditong tao na na-relax siya sa buhay niya ngayon Maring meron na siyang bagong karelasyon dito. And then, handun din yung relax sila sa isa't isa. Kasi pareho sila ng energy nito. Kumbaga, ginagawa niya ang lahat dito sa tao na to para maging okay at smooth ang kanilang pag-uumpisa. Tapos yung isa, nalulungkot. Parang yung isa dito is nagsasuffer ng lungkot sa kanya. Yung isa dito is nagsasaya. Kaya na-stagnant ka. Ito. Ang saklap naman ito. Ano po mangyayari dyan sa dalawa? Na-curious Tingnan natin. Mag-start ka raw, pahalaga mo rin yung sarili mo. Kumbaga, this is a time na magkaroon ka ng renewal, pahalaga mo yung sarili mo.
Okay, you need to trust to your intuition, no? Ang sinasabi dito, makinig ka sa yung inner voice and kumbaga this is sa pagtatapos ng mga problema. Sa ngayon, mabigat pa yung mga pinagdadaanan mo ngayon, pero may nakikita naman ako na katapusan dito sa mga problema mo. Kasi this is a 10 of Wands. Kung ano may mga pinagdadaanan mo na problema sa ngayon, yung mga burden in life, mas maganda raw na mas pahalagahan mo ngayon yung sarili mo, magkaroon ka ng renewal to yourself, magkaroon ka ng more on developing with yourself, focus to yourself. Ganyan. Alagaan mo yung sarili mo nga daw ngayon. Love yourself. Yan. May mga papasok na mga new idea ngayon sa'yo. No? Sa nakita ko dito. If you renew yourself, you take a risk. Take a risk and start to focus to your family, mga anak, ganyan. Yung mga mahalagang tao sa'yo na pinapahalagan. Ibalik mo yung dating ikaw. Patay tayo dyan. Tapos na po to. Tingnan natin, patapos na to. Nagkaroon ng breakup ah. Parang depressed ka. May tao na feel niya siya. Gusto niya ng kalayaan. May tao na gusto niya sarili niya lang ang iniisip niya. Yun ang nakikita ko dito. But it comes dito, may tao dito na relax siya sa sarili niya. Kumbaga yung nagkakaroon siya ng peace of mind. Kahit na maari ito is asawa mo, magulang mo, or ikaw, or vice versa. Kahit na nakikita ko yung pagkakaroon mo ng peace of mind, pero pagdating sa gabi, ang dami mong iniisip. May mga iniisip ka, may mga ini-illusion ka, hindi yung emotion, no? Maaaring iba dito hindi gaano nakakatulog or kulang din sa tulog. Na kailangan mo talagang mag-relax ngayon sa buhay mo, no? Kung hindi ka nakapagtutulog, bumawi ka ng tulog, pahalagahan mo yung sarili mo. Hindi naman yung pagiging maka-Diyos nyo no? Sa nakita ko dito. May tao rin kasi dito na sinasabi na wala nang pagpapahalaga sa'yo. Ganun. May tao rin dito na very immature. Very immature. Nag-i-English pa si ate. May tao na immature. May tao na very aggressive, disloyal. Tao na masama. Tao na sakim. May tao na delikado. Ganyan. Parang danger person. Ganyan. Andito itong tao na to, parang kumapit siya. Hindi ko alam kung may trabaho siya o wala, pero kumapit siya, maaring ikaw or there's a person here or vice versa, na kumapit siya sa patalim. Alam mo yun? Ganon. Yan ang nakita ko sa kanya kasi nagkaroon din ng pagsisinungaling. Diba dito karelasyon nyo to? Bigyan mo ng time yung sarili mo. This is a time to create again yourself. I-value mo ngayon yung sarili mo. May pa ba dito? Kailangan na daw isaayos to. This is a time to transform. Start a new beginning, revert, and moving on. Kumbaga, kailangan mo talaga mag-let go. I-end mo yung cycle na to, no? Yung mga tao na nakapagbibigay sa'yo ng emotion. This is a time na mag-relax ka at mag-focus ka sa sarili mo. Pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. Nakita ko na yung sagot
Tingnan natin si strategy. Ano po ang magkakaroon ka nga ng mga bagong strategy. Very good. Ay, tapos na to? Nyak. Ano na po? When it comes sa strategy, hindi yung mga plano, no? Magkakaroon ka ng mga new idea, either opportunity, o mga bagong plano sa buhay. Mga bagong perspective or pananaw sa kinabukasan. Pero, ang nakikita ko dito, magiging emotion ka pa rin daw, no? Dito sa party na to. May mga sitwasyon pa rin na ikaw is madidepress, mga emotional pain, mga disappointment in life, ganyan. May mga tao pa rin or may tao talaga na hindi sila magiging totoo sa'yo. Kailangan mo mag-trust talaga ngayon sa intuition mo, no? Kasi may mga tao dito na pwede kang saktan or sinasaktan ka. Tingnan mo to, si Emperor tsaka si Empress, oh. Diba? Kung tutusin, kung ito yung partner mo, sa nakikita ko sa kanya, itong tao na to, sinungaling to. Ito yung tao na malihim. Tao siya na malihim. Siya yung tao na nakapagbibigay sa'yo ng pain. Kasi why? Ibinigay mo kasi yung lahat sa kanya. Andun yung pagpapahalaga at pag-aalaga sa kanya. Parang ikaw yung nag-give. Pero ano nangyari sa'yo? Ikaw yung nasaktan. Diba? Ginahalagahan mo siya pero binigyan ka niya ng ng pain sa buhay mo. Kaya ikaw yung nagsasuffer ngayon. Maaring itong tao na to is matagal nang may plano matagal na siyang may plano na ganun ang gagawin niya sa'yo. Sa nakita ko dito. Kasi also this is a strategy. No? Ibig sabihin, alam mo na yung mangyayari, hindi ka nakinig sa intuition mo. Kumbaga, maaring may mga red flag ka na nakikita in that time, di ba? Pero hindi ka nakapag-focus doon. And then, hanggang sa humantong na ikaw yung nasaktan. No? Maaring iba dito is related to sa trabaho mo, kaibigan mo, magulang mo, mga kapatid mo, basta malapit to sa puso mo. Asawa mo, ganyan. Noon niya pa ito, ganun na talaga yung pakay niya. Yung saktan ka. Oh my God. Kaya mo makakarma naman daw to. Alamak. Bakit po? Sa TV, meron daw mangyayari sa buhay mo na paulit-ulit na mangyayari. Na hindi ka matututo. Ganyan. I hope naman matuto ka, syempre. Diba? Kasi lumabas din kasi si Devil. Ibig sabihin, yung pangyayari na to, paulit-ulit na to na nangyayari sa'yo, na maaring may mga nadidinig ka na sa ibang tao na advice, ganun. Paulit-ulit daw ito mangyayari sa'yo. Kumbaga, halimbawa, paulit-ulit mong iintindihin yung isang sitwasyon sa buhay mo na walang magiging katapusan. Ganun. This is a bad luck sa'yo. May mga tao kasing sakim. Kung ikaw is may tinutulungan ng mga tao or may tutulungan ka, ganyan, or magkakaroon, kasi may nakita akong paglalabas ng pera. Then, sa iba may paglalabas ng pera.
Sa iba naman is pagtulong. Yung sitwasyon na to, paulit-ulit mo lang, paulit-ulit daw na mangyayari to in your life. Kaya ang naano ko rin sa'yo dito is, kailangan mo tumingin sa red flag. No? Kasi ito mo si Devil. Oh. This is a time to start a new beginning in your life. Huwag ka magpa-stuck sa sitwasyon. This is the time na rin. Kasi it's up to you to make it happen eh. Yung pagbabago ng buhay. You need to create again yourself in a new you. Diba? You start a new beginning para magkaroon ng pagbabago. Trust to your intuition. Hindi mo kailangang magkaroon ng delay dito sa sitwasyon to. Kasi may mga delay din ako nakikita sa iba. Hindi mo kailangan kumbaga there's a blockage na nagaganap sa buhay mo. Nalo-loss of control ka na mga nagaganap sa buhay mo. Sa iba sa inyo kumbaga may sagabal. Ganyan. May nagiging sagabal sa iyong buhay sa ngayon. This is a time na magkaroon ng ending. Kumbaga, yung mga nangyari noon, wag nang uliting-uli. No? Kasi masakit yun. Nakaroon ng no? Tama, puro unsuccessful to. Diba? Family matter, problem, conflict para kay Aquarius. Pwede kong, sorry. Ano ba yan? Kabisit naman to. Ang dami nag-fail. Ang dami nag-fail sa buhay mo. Lalo na related ang pera, ganyan. Sa ngayon, you need to learn from the past. This is a time na magkaroon ka ng clear mind. You need to be strong and huwag ka na makipagtalo, no? Or huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa isang situation na ikaw rin ang bandang huli ang magiging talo. Kailangan mo maging aware sa lahat ng mga makakasagupa mo or makakaharap mo kasi maraming challenge ang dumarating sa buhay mo ngayon. Nagkakaroon din ng mga may mga taong galit or may taong galit sa'yo. Hindi ko alam kung inggit ito or ano. This is a time na mag-start ka ng new beginning talaga sa buhay mo. Let go the past. Make a new beginning. And learn from the past. This is a time na mag-start ka ng new journey mo sa buhay mo. Kailangan dito ng clarity. Magkakaroon naman ng mental clarity. Actually, meron namang mental clarity na nagaganap sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Ang kailangan mo lang dito is manindigan at kumbaga, mag-start ka. Saan yung beginning mo sa buhay mo? Kailangan dito is strong will. I-evaluate mo daw yung mga nakaraan. Di ba? Puro aces ka. May aces na lumabas ito. Dami mo ng aces. Hindi mo kailangang maghintay ng sign or magpa-stuck dun sa situation na yun because sa daming dissatisfaction na nangyari sa buhay mo. Love yourself more. No? Sa nakita ko dito. Start a new beginning. Try to give effort para makapag-umpisa ka, no? And kung alam mo naman na hindi ito mag-work na, mag-escape ka na dito, no? You need to getting away with something. Yung mga tao na nagmamanipulation, mga tao na cheating, mga tao na magnanakaw, hindi mo kailangan makakapagtalo doon kasi hindi ka rin mananalo. Diba? It's time to abandoning and moving past sa mga decision. Kasi may tao dito nag-move, no? Na parang nag-decision na siya ng basta-basta. Alam mo yun? Ingat ka, meron din ako nakita talaga dito ng mga sneaky person. Babaero, lalakero, magnanakaw. Ang daming ang daming nag-fail kasi sa'yo eh. May mga tao na insecure.
May mga pinag-aawayan ba dito sa ano? Territorial? Kasi may taong defensive, nagkakaroon din ng competition, agreement, loss of control to. Lack of control, cooperation. May mga tension, no? Ako nakikita dito. May tao na hindi siya pwedeng, may tao dito na hindi naman siya pwedeng maging independent, pero kung mawala siya, sabihin, meron siyang iba. May tao dito na maaring may taong kasal, or may taong may karelasyon na tumiwalag. Ako nakita. Yun na nakita ko. Siguro meron siyang ibang minamahal sa ngayon. Sa nakita ko. Dito. This is a time na rin na na mag-let go ka dito. Huwag ka na makipagtalo kasi hindi ka mananalo. Hindi ko nakikita. Wala akong success. Letting go lang. Kailangan mo daw makinig sa mga sign na ibinibigay sa'yo. No? Huwag kang magpa-stuck dun sa sitwasyon na yun. Yung iba kasi dito, naghihintay pa kayo ng sign, on and off ang action, mga ganyan. So, hindi mo dahil nararamdam mo in a good way. Look to the future, start a new journey in your life. May abandonment, May namimiss ka ba at may naaalala? Huwag ka daw susuko sa hamon ng buhay. Magtatapos din yung lakasan mo lang din yung loob mo and focus in a good things your life. And magtatapos din yung mga problema mo na pinagdadaanan sa ngayon. Kasi di ba sabi nga dito, temporary problem lang yan. Kasi nandito naman si angels mo, hindi ka pinababayaan. You need to be strong. Alam ko na strong kang tao. More give effort, dito. And focus. Kailangan dito talaga na pagpapasya. Yung iba kasi dito, parang may gusto kayong gawin na isang situation na minamaster nyo. May mga situation na gusto nyo i-develop or may mga sitwasyon na parang gusto nyo maging perfect. Ganyan. Ganun nakita. Siguro pagbabago to. Ganyan. Someone put boundaries, nakita ko dito. Kaya kahit na makapagtalo ka siguro dito, hindi ka mananalo kasi nag-put boundaries din siya. Kaya ang mangyayari lang sa'yo, protect yourself. Depensa mo yung sarili mo. Basta temporary problem lang itong mga pagdadaanan mo, ha? Bigyan nyo nga po kami ng best result dito. Napatay tayo dyan. Wala pang best result. Pahalagahan mo daw yung sarili mo, i-start a new beginning. Kanina ko pa nakita yung ace mo. So kayon is acceptance. Ang kinakailangan. Wag mong dibdibin yung isang situation na ikaw din yung nasasaktan. Parang merong naiwan sa ere, meron ditong nagsasuffer talaga. Diba dito may problema ba? Parang nagkakaroon ng problema sa pera. Ibig sabihin may nagnakaw nga ng pera. O may nandaya, sa nakita ko dito. May mga financial hardship, ganyan. May tao na naiwan sa ere, may mga tao na hindi pa nakaka-accept o hindi pa nila ma-accept yung isang bagay sa buhay nila. Handun pa rin yung sadness kasi sa nakikita ko dito. Para may mga gusto pa silang ipaglaban sa buhay nila. Pahalaga niya yung sarili niyo sa kanya. This is the time na maging strong ka and it's time to level up yourself to start again. Let go the past. Start a new beginning. This is a decision making for you. Kung hindi mo man mailat yung the past, pagbabago ng mga desisyon sa buhay. Kailangan mo rin kasi ng transformation dito, sa nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.